During ng Undoy nung September 26, 2009, naganap yung Undoy dito sa Marikina. Ako ay isang elected official ng Barangay Sus de la Peña. Nung gabi pa lang, walang tigil ang ulan yon. Nung kami sa barangay, naka-alert na kami. Kasi nga nag-aalala kami, walang tigil ang ulan eh. Tapos nabigla kami nung umaga, yun na pala yung laki ng tubig. Nung nakita namin may putik, sabi namin, baka galing na to sa bundok. Tapos nakita namin may mga gamit ng kasama. Inanod na pati lahat ng gamit sa barangay. Doon na kami, nagtali na kami. Tapos yung mga speedboat, pinalabas na namin para makatulong na sa ibang mga naapektuhan din. Ang tubig kasi rito sa Marikina pag lumalaki, nagre-range lang before nung nasa 161 ako, nagre-range lang siya ng mga 19 meters. Yun yung pinakamataas? Yes, ito na yung pinakamataas. Pero nung panahon ng Undoy, nag-23 siya. Ibig sabihin, yung 23, yun na pala yung talagang sobrang laki na talaga. Yung alarm system natin, sir, mas gumagana na ba siya ngayon? Mas pinapakinggan na ba siya ng mga tao? Yes, oo. Nagiging aware na sa pagka nakarinig sila ng warnings, signs sa ilog. Nalalaman na nila kung tumataas ang ilog kasi nag-first alarm tayo, 15, tapos second alarm, 16, then the 17 is forced evacuation na tayo. Nag-aalala pa rin tayo, baka mamaya sa mga susunod na taon, yan na naman, maulit na naman. Salamat naman at hindi na nangyari. Nakabasta na ang barangay kung ano man na mangyari with the local government, nakasuporta rin sa amin. As in, talagang trauma nung Undoy. Lahat ng kagamitan, lahat ng kayamanan mo sa buhay. As in talagang zero balance lahat ng ang inabot ng Undoy. Kami ngayon, lalo na sa barangay namin, prepare na kami sa mga ganyan. Marami na kaming equipment. Pinagbabastaan. Kasi naging trauma sa Marikina yung Undoy. Grabe. Kaya gano'n na lang yung paghahanda ng Marikina saka ng mga barangay dito sa amin sa Marikina. Ano kaya yung pwede pang baguhin ng mga Marikenyo in terms sa attitude natin pagdating sa disaster? Ano lang siguro, disiplina, tama. Yung kooperasyon lang sa pagkaganyang may mga sakuna. Pagka pinalikas, kailangan lumikas na. At that time, medyo naglilinis pa kami ng area. May sasakyan ako nililinis. Hindi siya tumitigil hanggang sa talagang totally na flooded siya. Yung sasakyan, buti na itakbo ko pa ng medyo banda-banda sa mataas na area. Continuous hanggang sa ito nga, inabot ng area na ito eh. Palit ng lahat halos yung gamit ko rito eh. Nangyari pa nun dahil puro babae yung nandun sa kabilang bahay, sinisave pa namin, meron kami salbabida eh. Inaakyat namin dito. Ano yung tumatakbo sa isip ninyo, sir? End of the world eh. Pagka ganung time, parang wala ka na sa sarili eh. Basta save yourself, di ba? Yung pinakababae dyan, isinave pa namin, na itaas namin doon sa bubong nila, yung apo niya ay manugang, inakit na rin namin dito. Meron ba kayo, sir, ng mga kapitbahay na hindi nyo na nakikita ngayon? I mean, nagsialisa na sila? Oo, yung harap namin na bahay na yan, nag-evacuate na sila, hindi na bumalik eh. Kung meron lang kaming panibagong bibili rin kami sa ibang area eh. Talagang mababa kasi yung area na to. Mabigat na nangyari sa amin yung hindi kami prepared sa ganang sitwasyon eh. Kaya lang, it's too late na nandyan na lahat yung tubig eh. Kasi that time, morning time, naglilinis pa ako ng kotse nun eh. Hindi ko makakalain tumakas ng sobra-sobra.